Itago mo ako sa pangalang Marga. Isa po akong igorota from Baguio. Ang ikukwento ko sa inyo ay itong aking karanasan tungkol sa nangyari sa aking silang na batang sanggol noong taong 1987 dito sa Masbate. Aminin ko sa inyo na hanggat ako ay nabubuhay, ito yung karanasan na hindi ko makakalimutan. At may katanungan ako na hindi ko alam kung ano ang sagot, kung ito ba ay totoo o hindi. Kung totoo ba na ang aking sanggol ay namatay po siya sa sakit o siya ba ay ipinagpalit ng ibang nilalang. Binalot ako ng lungkot nang bawian ng buhay ang aking anak na 2 buwan pa lamang. Isang munting anghel na nagdala ng saya sa aking buhay. Malusog, masayahin at tila walang anumang karamdaman. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang nawala. Kinuha sa amin. Ayon sa doktor, isang matinding sakit ang dahilan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Na tila may bumubulong sa aking isipan na hindi sakit ang tunay na dahilan ng pagkawalan niya. At base na lang sa mga bulong-bulungan sa aming baryo tungkol sa mga nilalang na nanghihiram ng buhay, parang may hindi tama, parang may nakatagong lihim sa pagkawala bigla ng aking anak. Dahil dayo ako sa baryong ito, may mga kwento na ipinapasa-pasa tungkol sa mga nilalang pumapalit sa sanggol, at hanggang nabubuhay ako hindi ko maiwasang magtanong, totoo kaya? Siya pa rin ba ang aking anak? Siya pa rin ba yung batang sanggol na iniwan sa aking bisig, o may ibang pumasok na nilalang at ipinagpalit siya? Habang patuloy kong hinahanap ang katotohanan sa likod ng maagang pagpanaw ng aking anak, unti-unting lumalabas ang mga palatandaan na tila may kakaibang pwersang nakialam sa kapalaran ng aking anak. May mga panaginip akong hindi maipaliwanag, mga bulong sa hangin na nag-iwan ng takot sa aking puso, at mga kwentong naririnig ko sa aking paligid. Hanggang saan ako dadalhin ng aking paghahanap? Totoo ba kaya na hindi sakit ang dahilan ng pagkawalan niya? O isa lamang itong desperadong pagkapit sa pag-asang maibabalik ko pa siya?